pagka naprinisip mo, sasampal ah, yung mga kamalian, kakulangan nila sa kaalaman, sa confidentiality ng pondo. I think they will be educated by the witness pag tinawag nila. Takot sila doon. Tumestigo ito. Kahapon maraming nagtatanong sa ating programa, Atty. Sal, kung tetestigo ba si Colonel Achica. Maraming ang sa panig ni Colonel or dating Colonel Achica, handa siyang tumestigo sa impeachment court. Siyempre, pagdating sa matapos nga itong banggitin ng dalawang hostile witness na siya yung tumanggap ng nasa 500 milyong pisong confidential funds ng OVP. Itinanggi nila Chika na tumanggi siyang humarap sa paglilitis at sinabing handa siyang magsabi ng katotohanan at kung legal na ipapatawag alinsunod sa mga batas at security restrictions. Sinabi rin ng AFP na makikipagtulungan ito sakaling ipatawag sila Chika ng impeachment court. Kung sakali, Atty. Sal, makakatulong din po ba ito si Colonel Achica pagdating sa pagiging witness, if ever? Yung patumpik-tumpik desisyon ng prosecution, tatawagin nila si nagpapakita lamang na takot sila. Kasi pagka naprinisip mo, sasampal yung mga kamalian, kakulangan nila sa kaalaman, sa confidentiality ng pondo. I think they will be educated by the witness pag tinawag nila. Takot sila doon. Ayun nga. Kasi nga po parang pinag-aaralan pa nga nila kung tatawagin nga itong si Colonel Achica. Samantala, umaasa naman si Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na matapos ang taon ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ito ay habang pinag-aaralan ng Senado kung paano daw nila babalansehin itong paglilitis at ang nalalapit na deliberasyon sa pambansang budget. Ayon kay Escudero, kailangang mabigyan ng sapat na oras ang budget hearings dahil ito ang pangunahing batas na kailangan maipasa ng Senado bago nga matapos itong taon, Atty. Sal. Samantala, hiniling din ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang mas malinaw na timeline ng impeachment trial upang maiangkop ito sa kalendaryo ng Senado. Ito'y sinabi naman ni Escudero na magiging mas malinaw ang schedule kapag nga inilabas na ng Senate Finance Committee ang calendar ng budget deliberations. Naniniwala rin ang kampo ng Vice President Sara Duterte na mas makabubuti sa lahat kung matatapos ng mas maaga ang impeachment trial, lalo na't nais din ng ni VP Sara na mapabilis nga itong proseso, Atty. Sal. So sa tingin niyo po, Atty. Sal, dapat maging specific or concise na nga itong paglalatag ng schedule para matapos na agad ng maaga itong Senate impeachment kay VP Sara. Na-discuss na rin natin yan. Paulit-ulit na rin natin discuss yan. Yan, yung sinasabi nilang makakatapos bago bagong taon. Wish lang yan. Hanggat ganyan ang estilo nila, paulit-ulit na pagpipresenta ng mga estilo na hindi naman kailangan, hindi naman in dispute o contentious sa dito, presenta pa nila. At at the same time, estilo ng prosecutor, paulit-ulit na tanong, ang sagot, inuulit naman. Ito rin presiding officer, puro din pa papel. Alam mo naman, talaga ganyan. Tagal yan. Ayan. Samantala, Atty. Sal, itong balita naman ito, rumesbak si Congressman Paulo Pulong Duterte sa ombudsman or sa isiniwalat ni Ombudsman Boying Remulla na bago pa daw itong pagpasok ng Marcos administration ay naging epicenter umano ng flood control funding ang Davao City. Ayon sa kongresista, dapat magpakita ang ombudsman ng kumpletong record at ebidensya para patunayan ang kanyang akusasyon. Alamin natin sa ulat ni Margot Gonzales. Representative Johnny Pimentel. Mabibigat na aligasyon ang lumabas sa naging budget hearing sa Kamara para sa proposed budget ng Office of the Ombudsman sa taong 2027. Sa pagtatanong kasi kay Ombudsman Boying Remulla kung may ginagawa itong investigasyon sa flood control anomaly sa panahon ng nakaraang administrasyon, nabanggit nito ang Davao City bilang epicenter umano ng flood control finding bago pa pumasok ang Marcos admin. Ang epicenter po ng flood control bago dumating ang Marcos administration ay Davao City.
ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Ito po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. Pero sa muli pang pagtatanong sa kanya, tumanggi na si Remulla na magbigay ng anumang konklusyon hinggil sa alegasyon. Ang Davao City nung panahon ng nakaraang administrasyon. Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor. But not corruption per se. Well, we will check out the flood control there. Pero may nakita na tayo for na ombudsman. Basta, as what I said in the committee is what I said. Sa naturang hearing, hindi naman inusisa si Remulla kung may hawak itong records o listahan para patunayan ang kanyang pahayag sa issue ng flood control sa Davao City. Si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte agad na bumelta sa nasabi ng ombudsman. Sa isang pahayag nito sa kanyang social media account, sinabi nitong mas makabubuti kay Remulla na silipin muna ang opisyal na record ng DPWH bago magbitaw ng mga paratang na maaaring makasira umano sa reputasyon ng tanggapan. Ayon dito, hawak niya ang kopya na galing sa DPWH Region 11 na patunay ng mga nakompletong proyekto mula taong 2020 hanggang 2022 noong maluklok ito sa pwesto noong taong 2019. Hamon nito sa ombudsman, patunayan ang kanyang alegasyon at magpakita rin ng kumpletong listahan na magpapakita ng Davao City nga ang naging epicenter ng flood control noong panahon ng Duterte administration. Kung talagang seryoso ang gobyerno sa paghahanap ng katotohanan sa anomalya, dapat ito maging patas sa investigasyon kung saan dapat wala daw itong pinipiling taon at pangalan sa iniimbestigahan. Punto ni Congressman Duterte, bago siya mailagay sa pwesto, isang Nograles ang kongresista sa unang distrito. Inusisa din ito ang investigasyon ng ombudsman mula taong 2023 hanggang sa kasalukuyan kung saan tila raw mas malubha pa ang baha sa iba't ibang bahagi ng Luzon kung ikukumpara sa Davao na pinansagan itong epicenter ng flood control. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal Mark Gonzalez, SMNI News. Ayan, Attorney Sal, ano po masasabi ninyo dito sa mga pahayag ni Ombudsman Boying Remulla at Congressman Pulong Duterte? Puro daldal naman yung si Remulla eh. Tahilan mo ng kaso kung ito, hindi puro paninira ginagawa. Ganyan talaga yung mga yan. Kung baga, they're all incorrigible. Ayan nga, Attorney Sal. Maraming salamat po. At, sa iba namang balita, tungkoy na ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang grupo ng umano'y groomers. Ito nagta-target umano sa mga minor de edad, Attorney Sal, sa social media at posibleng may kaugnayan nga sa mga insidente ng mga paaralan or mga insidente na nangyari sa mga paaralan nung nakaraang mga linggo, Attorney Sal. Alamin natin sa ulat ni Kai Villan. Lumalalim ngayon ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa posibleng online networks na nanghihikayat at nag-iimpluwensya sa mga menor de edad. Kasunod ito ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan sa Tacloban City at Zamboanga. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, natukoy na ng Bureau ang isang grupo ng umano'y online groomers na nagtatarget sa mga menor de edad sa social media. Napasok umano ng NBI ang group chat ng mga ito, ngunit kalaunan ay nag-collapse ang grupo. Nasa libo umano ang mga miyembro nito, kabilang ang mga individual mula sa ibang bansa, bagamat karamihan ay mga Pilipino. So yung groomers na to, in fact sa Tacloban pa lang, nakita na ng NBI ito eh. So nakita na namin, sinusundan namin to, and we already have an initial reports noon na mauulit pa't may mangyayari. At nangyari nga. Ayon kay Matibag, karaniwang mga menor de edad na nasa edad 12 hanggang 19 ang target ng grupo, babae man o lalaki. Halo-halo eh. Pero ang common is they are minors eh. Ranging the age from 12 to 19. Sa modus ng grupo, una nilang kinakaibigan ang kanilang target at pinag-aaralan ang profile, pamilya at kakayahan nito bago tuluyang impluwensyahan. Initially, they'll be very friendly. Titingnan yung profile mo, titingnan yung pamilya mo, your capability. Then, doon na. Tinuturo na. Ayon sa impormasyong ibinahagi ni Matibag, inuutusan umano ang mga target na gumawa ng karahasan bilang bahagi ng tinatawag na initiation.
Kapag naisagawa umano ang ipinagagawa sa kanila, maaari silang bigyan ng mas mataas sa katayuan o promotion sa loob ng grupo. Kabilang sa mga itinuturing na promotion ang tinatawag na sainthood para sa mga gumagawa ng self-harm o suicide. Sinabi ni Matibag na posibleng iisang network ng online groomers ang nasa likod ng pag-impluwensya sa mga estudyanteng sangkot sa mga insidente sa San Jose National High School sa Tacloban City at Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga. Samantala, magsasagawa rin ng NBI ng profiling sa mga individual na nag-share online ng mga video footage ng mga insidente upang matukoy ang kanilang partisipasyon at dahilan sa pagbabahagi ng mga ito. What puzzled me is yung pag-live nung actual shooting eh. So I want to know who are the people watching, sino yung mga nag-share, and what is the reason for sharing. Makikipagpulong raw ang NBI sa mga opisyal ng Meta upang talakayin kung paano matutukoy ang mga account at individual na sangkot sa pagkalat ng naturang content. Tomorrow I'll be flying to Singapore to have a meeting with Meta. Yung mga taga-Meta, this is high-level meeting, no? Meta from the US, yung mga officials nila, and for the Asian region, will be attending that meeting. And I will ask those questions, ano? Kasado rin ang pagpupulong ng NBI, Office of the Executive Secretary, DICT at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC para tugunan ang online grooming. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal kay Villan, SMNI News. Ayan nga. At kaugnay lang dyan, Attorney Sal, ay sinabi rin ng Malacanang na bukas sila na iban itong mga social media sites. For example, sa Facebook o itong sa Meta, Attorney Sal, para nga mapigilan nga yung mga pag-access ng mga kabataan doon sa mga grupo na nasa online na naghahasik nga ng karahasan, Attorney Sal. Ano po yung komento dito in addition to what you have said previously po? No, para talaga lang yan. Puro salita lang yan. Alam na pala nila eh. Ba't dito nila tinatapos na?